Ohayo gozaimasu minasan. September 24 na Tuesday, no? Nilalapit na, no? Yung days, no? So hopefully by tomorrow or Thursday, no, mapauwi na si Zeno mula sa ospital. And ayun na, judgment day na kung magkano yung magiging bill namin, no, sa ospital. Yun kasi yung talaga pinaka inaalala ko eh. Kasi nasa 84,000 na yung bill ni si Zeno pa lang yun, yung pag-stay niya dun sa special care unit. Eh wala pa yung ano doon, wala pa yung professional fee no pedia. So actually nakakatakot na. Ito yung mga bagay na totoo nakakatakot eh, yung mga ganyang bagay. Although may naipon naman, kaso sobra-sobra na yun, no, sa expected na ano namin na dapat babayaran lang talaga namin. Pero alam mo yun, ganun talaga, safety ng baby is yung priority naman niya ngayon eh, no? Kung kailangan manghiram ng pera pambayad sa ospital, yun kailangan gawin. So may mga gagawin tayo ngayong araw. Marami-rami, no? Marami gagawin natin ngayong araw. Una, kailangan ko bumili dog food, kailangan ko bumili diaper, kailangan ko bumili ng cotton. Tapos ano pa ba? Ito, mga hugasin. Magluluto ako ng ulam, saing, ligpit nitong sana, no? Kasi inakit ko na si Mrs. sa taas, no? Kasi hindi siya makatulog dito eh. Nahirapan siya dito. Magpapakulo na ako ng tubig. Sabunin ko na yan. Tapos ito siya. Kita niyo ba? Ito. Ito. Nilinisan pa yan. So umpisa na natin. It's been na may breast pump na si Mrs. doon sa taas. So tayo ang gagawin natin, kain muna tayo, no? Kain na rin tayo ng oatmeal. Tapos ano, bibili tayo ng dog food, no? Cotton. Tapos nadala tayo ng wipes para kay Zeno. Tapos ayun, pagbalik dito siguro magkasaing ako. Tapos luluto ako ng cheesy talong na lang daw kasi sabi ni Mrs. yung kakainin namin today. Tapos ayun, ito pala kailangan ko ibabat to. Teka, hindi, magkasabay-sabayin ko na pala. So papakulo ako uli yan maya ano. Ito kasi yung gasa ko na, diba? Tapos bababad ko uli yung magamit ni Mrs. sa taas. Siguro pakuha ko na rin yung dog food. Message ko na lang din si ate. Nakapag-book na ako ng Lalamove. Na-pick up na rin siya, no? Kasi ano, yung dog bed na kailangan pintahan ng white is pinagawa ni Mrs. kay Papa, o sa Papa niya. So technically ayan, hindi ko alam kung nakikita ninyo. I guess not. So doon na yung papunta na yun doon sa kanila sa Wilson. And ayun, hindi ko naman inaano na parang pasyon kailangan ko bumili ng cotton and wipes, tsaka dog food. Ang iniisip ko kasi since pwede na, since natutulog naman na si Mrs. baka pwedeng pwedeng daling ko na muna, bili na muna ako ng wipes at saka hindi, may wipes eh. Hinahanap ko kung nasan yung wipes na ginamit namin sa hospital. Para bibili ko is na lang, bulak na lang. Maliit lang na bulak, bibiling ko. Ito bulak na lang. Para pagbalik ko, magluluto na lang ako ng pagkain. Siguro nga gano'n na lang.
ganun na gagawin. Bili na ako ng cotton, tsaka dadala na ako ng wipes. Relax na tayo. Parang pinalamig ko lang ng konti yung gatas. Tapos lariyan na tayo ka ulit. No? Nag-message naman ako kay Mrs. Tutulog siya. So, ayun, naman ko na lang siguro muna ito. Ano ito na dito para sa pamasahe. And let's tayo. Let's go. Kailangan ko kasi bumili ng bulak. So, iniisip ko baka dito na lang ako bumili sa Lawson. Para dire-diretso na tayo doon sa sa ospital, no? Paglabas natin dito sa compound. Kasi mahirap po. Punta pa ako ng Mercury, bababa ako doon. Tapos saka ako maglalakad eh. Mas matagal. I-drop off ko lang naman to. Kasi kailangan daw ng wipes. At ng cotton ni Zeno. Dahil sa Lawson. Dahil bulak. Bulak. Ganito lang yung mga bulak nila. Wala sila yung regular lang. Puro ganyan lang. Tingin tayo sa uncle dyan. Wala ring bulak dito. Cotton roll. Ganito lang kaliit. Enough na kaya ito? Wala bang mas malaki? Hindi naman, Mercury na nasa tayo. Basta Mercury lang ba? Kabili tayong bulak. Hindi ko alam kung enough na yan for 2 days, 3 days, ganyan. Pero at least meron na. BRP Hospital is malapit lang yan dito. Parang siguro sabihin mo 500 meters away lang siya. Dito sa may Urbanteca o dito sa may kanto ng Domingo and Quevedo. So, malapit lang, no? Kumbaga, walking distance pa rin siya sa bahay, at least. Sabi mga 15-minute walk. O, pag tricycle, 5 minutes, 3 minutes, ganyan. Yung pwesto nung Mercury dyan sa kanto, maganda yan. Tapos 24/7 pa sila. Kasi nga meron silang hospital na malapit dito. Hindi mahihirapan yung mga katulad nung isang beses, pinabili ako ng gatas, tsaka ng tubig. Yan lang, meron, no? Lapit lang, hindi mo na kailangan magkagilap. Okay, first ng araw, nagawa na natin, na-deliver na natin yung gatas at saka yung cotton, no? Saka yung tagodan wipes. So ngayon diretso tayo sa may pet shop, bili tayong dog food kasi wala ng dog food sila Scrappy. Yung tindahan ng dog food nandito lang yan banda. Pag nagpas nitong BDO dyan na yan sa may bandang gilid. Ito yung mga NJP Pets Poultry Supplies. Ngayon namin na dog food get to. So, kapag 1,000 pesos worth pala ng holistic dyan sa dog, sa pet store na yan, 5 1/4, no? 5 1/4 kilos yung pwede mo mabili. Pero ang alam ko, kapag bumili ka ng 15 kilos
kilos siya isang sako. Para mga nasa 2.8 yata yun o 2.650 lang. So mas makakamura ka pa rin ano, pag isang sako yung pinili mo. Uwi na nga pala tayo, Minna, and inumpisahan ko na magluto ng cheesy talong na sinabi ni Mrs. Ang ano dito, kailangan iprito muna itong mga talong, and daming talong kailangan tutuhin, pero dalawang salang lang yan feeling ko. Tapos maggigisa na ng mga sibuyas, ganyan. Wala tayong leeks so baka di ko nalagyan ng leeks, pero mas masarap kung may leeks. Try ko pa din baka bumili ako sa baba or kung kaya pa ng ng binti ko. Pakahiramin ko na lang muna yung tungkol sa taas since natutulog na naman si Mrs. Dahil pagkatuloy ko lang itong piniprito baka masunod. So naibaliktad ko na itong mga to. So hunin ko na yung mga yan para maisa lang na natin yung pangalawa batch. Feeling ko naman okay na yan kasi naman sa gatas yan tsaka sa cheese. So ito, pinapatuyo ko na tong mga to. Maya i-assemble ko na rin yan. Kasi kailangan na rin mga magpampipiglit ng pagkamalas stress Kaso kailangan muna niya kasi kumain bago siya magpump. Timplahin ko na lang siguro yung balonggay juice niya muna. So, ang gagawin natin ngayon, papainitin muna natin yan. Dapat na matagal siya nakasalang dyan meron daw way, no? Para uminit siya. Tapos hindi didikit. Hindi didikit yung yung mga niluluto mo. Magiging non-stick ba? Yung yung pan. No? So, ngayon, kung alam ko na susunod na gagawin ko. Painitin lang muna natin yan. Kailangan ko ng gatas. Okay. Kailangan ko yung gatas. Siguro itong malaki ng gatas gagamitin natin. Paminta, asin, ganyan. Keso. So, itong ang malaking Alaska milk na gagamitin natin. Meron pa bang ganito? Meron pa unsweetened pineapple si Mrs. Baby. Hindi niya nagagamit. Wala ng gatas. Last na tong malaki na to. Ay, meron niya sa doon sa loob. Oo, meron pa isa. Pero kulay dilaw. Evaporada creamer. Yun, ito kasi filled milk. So, ito. Yan, pang. Tapos, kailangan ko pa palang magsaing pero baka maliit na Pero, okay lang yan. Sige. Painitin muna natin yung kalan. Na kung singhot ako ng singhot kasi nga may allergic rhinitis ako ngayon, hindi ko alam kung nangyari. Isa kasi pag nagtanggal ka ng kulangot, diba? Kung tinanggal mo yung kulangot pala na yun is yung nagsisil doon sa madalas mangyari sa akin yun na yung kulangot kapag tinanggal ko, doon ako sinisipon, no? So hindi ko alam kung minsan kung masarap pa ba. Masarap yung kulangot pero kung ganyan lang din naman. Di ba na lang, no? Ito, tignan natin. Nope, di siya kasya. So, siguro, mainit. Katestingin natin. Ganito kung paano testingin kung malalaman mo kung magiging non-stick yung lutuan. So, basahin mo yung kamay mo ng tubig. Ganyan. Tapos, iaano mo siya dito sa kalan. Ayan, no? Tapos, nagme-mercury na daw. Wala pa nagme-evaporate na. Pero yun, mainit na doon sa banda doon. Isa pa. Ito natin, isa pa. Ayan. Yan, kapag naglalaro-laro na daw yung mga tubig, pero yan hindi pa konti pa. No? Painitin pa ng konti. Kapag daw medyo sasayaw-sayaw yung mga balls of water doon sa may kalan para mainit na. No?
So, sabi yun mga chef din yata nagsabi na may napanood si Mrs. sa sa YouTube o sa Facebook. Pwede na siguro yan, ano na natin, gisa na natin yung sibuyas. Wala tayong leeks kaya sibuyas yung natin, yung gagamitin natin. So, di ko alam kung ano magiging lasa niyan. Iba yung timpla Binubuksan ko na yung gatas kasi ipagkagisa ng sibuyas, ito yung susunod base doon sa instructions na sinan sa akin ni Piglet noon. Okay na yung ganyan. So, isikan na natin siya ng mantika. Ganyan, lagyan ng asin, paminta. Parang nawala ka agad yung mantika, So, ba? Ilagyan pa natin ng mantika. Gina natin itong gatas. Ito sa ref. So, i-grate natin yan. Ito na ito dito. Diyan. Diyan. Great. Hali na lang. Yung cheesy talong natin. Medyo umitim siya kasi baka nasunog. Pero okay lang naman yan. So, saing muna ako. Talagay ko once na nakauwi na si Zena dito. Ngayon may anak na ako, pamilya na kami. Feeling ko hindi na ako makakapaggawa ng shoe vlogs. Marami na ako nakitang mga vlogger noon na simula nung nagkaroon ng pamilya tumigil na sa mga vlog. Isa na si Renz, dyan. Alam mo ako yung apelido niya, si Renzo. Alam mo ko talaga yung apelido niya. Kamukha yun ng pamangkin ko si Renzo. Nakita ko siya sa parang isang sneaker con noon sa may SM Aura. Tapos medyo may pagka-introvert din yung dating nun taong yan Renzo de la Paz yata yung pangalan niya. Ayun, nagkaanak na yun Kasi simula nung nagkaanak siya, naging matumal yung niya. Hindi naman sa matumal, nanonood pa rin yung mga tao sa videos niya. So, hindi na siya ganun ka consistent mag-upload hanggang sa nawala na siya totally, tumigil na siya. Siguro nag-focus na sa ibang career. Rin kasi yun dancer, at saka entertainer din yun. Renzo de la Paz. At wala na, hindi na siya gumaulit ng YouTube video after. Siguro yung anak niya malaki na rin kasi before pandemic pa yun Tapos, marami pa nun, hindi ko alam kung sila si O'Neal, kalimutan ko yung pangalan niya, something O'Neal. Saka sila Chongson yan. Sila Pards Jomar, nawala na yung mga yan, tumigil na sa pag-vlog. Si Rogeline Juan, tinan niya, nagkaroon ng anak, kinasal kay Ranrel, wala na rin, tumigil na rin. Sinubukan niya bumalik, pero hindi na siya nakabalik. Tumigil na rin niya. So, ayun. So, feeling ko yung YouTube channel ko, yung Immoral TV, is mawawala na. I really tried. Sinubukan ko talagang i-push siya ng i-push. And hindi man lang ako umabot ng 10,000 subscribers. Para doon. Feeling ko is having knowledge and information, correct terms, and tungkol sa mga sapatos is hindi nag-a-appeal sa mga tao. Ang gusto lang nila murang sapatos. Yun lang. So, tignan natin, kung magkakaroon pa ako ng time. Pero kung wala na, titigil ko na rin yung YouTube na yan. Although maganda kasi may income kang natatanggap. 5,000 pa rin yun, $100 pa rin yun.
um, regardless kung kailan siya dadating, may $100 ka pa din pag namimit mo yung quota. Tapos big plus pa rin yan. Ano? So, titignan natin yung schedule natin kung anong mangyayari. Kung makakayanan pa ba natin, may magkakaroon pa ba tayo ng time, o hindi na, dito na lang tayo sa bahay, pamantay kay Zeno. Kasi dalawa lang kami ni Mrs. eh. Panggabi ako, pang umaga siya, hindi naman pwedeng hindi siya magtrabaho kasi mas mataas yung kinikita niya sa akin. Hindi rin naman pwedeng hindi ako magtrabaho kasi yung lahat ng bayarin dito sa bahay na to is ako yung coverage nun. Ano, hindi ko pinagbabayad si Piglet ng kuryente, tubig, internet, ganyan. Wala. Ang ano lang sa kanya is yung groceries and something like that. Pero, ayun. So, hindi pwedeng hindi magtrabaho yung isa sa akin sa ngayon. So, kung makakakuha ako ng racket, o siguro, try kong mag-negosyo o kay shoes kung saan ako mataya na gawin yung negosyo. Siguro doon ako pupunta. Pero sa ngayon, ayan, sana may tulak ko pa or may push ko pa yung YouTube channel para may extra income pa din kahit pa paano. So tumawag nga pala yung pediatrician kanina, nagbigay ng update kay Zeno tungkol kay Mrs. no, tumawag kay Mrs. So ang sabi is susubukan daw, i-CBC daw si Zeno bukas. So hindi ko alam kung magkano na naman yung procedure na CBC na yan para sa baby. Usually kapag para sa baby, hindi yan regular kasi mahirap yan eh. Hindi katulad kapag tao, no, dito lang, kunan ka ng dugo dito or dito, ma-CBC ka na, no, ma-check na yung blood mo. Pero pag sa baby, syempre, iba yan. Ibang procedure yan. So, hindi natin alam kung sino ba mag-conduct nung procedure, kung nurse lang ba o yung PIDYA pa din. Alam mo yun? So, ayun na. So, bukas daw, kapag okay naman yung result nung CBC, is dun daw nila i-decide kung itutuloy pa yung antibiotic na binibigay kay baby o kay Zeno. Sana okay naman, ano? Sana maging okay naman yung CBC niya. And hindi na tinanong ni Mrs. Kung pwede na siya umuwi pagkatapos nung CBC. Kung okay ba yung resulta. Hindi na niya tinanong. Pero hopefully maging okay and maiuwi na namin siya dito. Ang ano lang namin, ang problema lang namin dito, hindi namin alam kung saan siya pupwesto, no? So kung sa taas, meron naman kami yung parang kama na pwedeng doon siya habang nasa gitna siya kami, no? So makakatulog siya doon, ano? Basta gusto ko na lang siyang may uwi, no? Para nakikita na namin siya palagi. Iba pala talaga yung feeling, ano? Pagka ganun, minsan, na nagka-baby ka na, parang galing no? Yung parang cycle of life kasi, no? So nakabuo kayo ng ganun, no? Parang galing ng human anatomy natin. Nakaka-amaze lang kasi. Pero tingnan natin yung dalawang run, no? Pero basta, nakakatawa. Meron kaming baby doon sa ospital. Malapit na siya umuwi. Nakakatawa lang isipin.